Good morning everyone, I'm Emergen Regala and today I will be sharing you the health benefits of ionized alkaline water. At uumpisahan po natin yan, going back to our elementary science. Ano po ba ang sabi sa atin ng ating science? That 75% of our body is water. The question is, nare-replenish ba natin itong 75% ng tubig na kinukonsumo ng ating katawan everyday? At silipin natin ang ilang major parts na malakas kumonsumo ng tubig natin sa katawan. Katulad na lang ng brain, 80.5%. Ang ating buto, 13%. Kidney, 82%. Muscle, 75.6%. And of course, our blood is 90.7%. That's why, according to our specialists, we need to consume at least 2.6 liters of water every day to replenish the 75% of our body water. The question is, gaano ba kadaling inumin itong karaniwan na iniinom natin mga tubig? Ito po ang napaka-special sa ionized alkaline water dahil sa kanyang 3 special properties. It has to be antioxidant, it has to be microclustered, and it has to be alkalized. Saan naman nanggagaling itong oxidation? Nanggagaling itong oxidation o nagsisimula itong oxidation dahil sa mga free radicals. Ano to mga free radicals? Ito yung mga unpaired electrons natin dahil sa mga nakakain, naiinom o nalalanghap natin sa ating kapaligiran na hindi kagandahan sa ating katawan. At ito ang mga nagda-damage sa ating tissues at saka mga internal organs. Ihalimbawa po natin ang mansanas. Kapag hinati natin ang mansanas, ay nagkakaroon siya agad-agad ng brownish na color. And that's rusting process. Exposed ang tissues sa oxidation. So, nangingitim siya, tumatanda siya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. At anong trabaho ng antioxidation? Pigilan ang mabilis na proseso ng rusting process na ito. At para natin mapigilan yon sa prutas, like for example, anong ginagawa natin? Binababad natin siya sa orange juice, o kaya sa lemon. O kaya naman sa kalamansi. Kasi sila ay mga antioxidants. At yan, ganun ka-importante ang antioxidant sa ating katawan. Gagamitin po natin dyan ang Oxidation Reduction Potential Meter para malaman kung oxidant or antioxidant ang ating mga iniinom na liquids everyday. Uumpisan natin kay soda. Kung sino mga mahilig uminom ng soda dyan. Then, si energy drink. Si sparkling water. Yung pangkaraniwan na iniinom nating tubig. Tap water, na marami din sa atin ang umiinom nito. And of course, ang special nating ionized alkaline water.
Note that kapag positive ang ating ang binibigay na measure ng ating meter, ibig sabihin oxidant siya. Kapag negative ay antioxidant siya. At titingnan natin kung gaano kalakas ang antioxidant or oxidation ng mga liquids na iniinom natin. Si soda, it's positive 400. Si energy drink, nasa 400 din. Sparkling water, sa 400. Si mineral water, 400. Tap water, 400. Ngayon, tingnan natin kung mag-iiba si ionized alkaline water. Negative 600. Imagine, ano pong sabi ni Doc sa atin? Kumain tayo ng maraming prutas at gulay para malakas ang ating antioxidant. At bakit kailangan natin ito? Dahil itong antioxidant nga na to, ang sumusugpo sa mga nasisirang tissues natin dahil sa mga free radicals. Now, tingnan naman natin ang second property ng ionized alkaline water. Microclustering. Ano po bang ibig sabihin ng microclustering? Ibig sabihin grouped ang mga water elements. At sa prosesong ginagawa ng ionized alkaline water, separated po kasi ang positive ion sa negative ion, or rather, ang mga heavy materials ng water at saka ang light materials. At yung mga negative ions lang na yun ang ibinibigay sa atin ng ionized alkaline water, which is hydrogen at saka oxygen, in which mula sa 13 to 15 water molecules na meron ng ating tap water, ay nagiging 5 to 6 na lang. At ito nga yung concentrated na hydrogen at saka oxygen. Paano po natin papatunayan at ano ang trabaho ng microclustered na tubig sa ating katawan? Kapag microclustered ng tubig, dahil ganito na lang kaliliit ang grupo ng mga molecules, mabilis niyang i-penetrate ang ating katawan at i-hydrate kung saan tayo dehydrated. Remember, yung 75% na water ng ating katawan, kailangan na re-replenish yun na hindi natin basta-basta na ibibigay sa ating ordinaryong tubig. Paano natin papatunayan? Gagamit na po tayo ng kamatis. Bakit kamatis? Kasi ang kamatis ay parang ang katawan natin. Meron siyang balat, meron siyang tissues, tapos meron siyang mga organs. Kailangan mo nang i-absorb ng skin ang tubig bago pumasok sa ating mga muscles hanggang sa mga internal organs natin. Ibababad po natin sila sa ionized alkaline water. At ang isa sa tap water na common nating pinalilinis ng ating mga gulay, prutas, at anumang klaseng pagkain bago natin lutuin o kainin. Babalikan po natin yan maya-maya. Gagamitin din natin itong 2 tea bags na to bilang ehemplo ng microclustering. Kapag nilagyan natin ng tea bags ng tap water at hindi yan mainit, obviously hindi po yan magkukulay agad-agad. Hindi niya papasokin agad-agad yan. Bakit? Dahil malalaki ang mga water molecules. Whereas, kapag Kangen water ang ginamit natin,
not more than 30 seconds po, na ilalabas niya ang kung anumang kulay at lasa na meron ang tea bags natin. See the difference? Yan po ang power ng microclustering. Mabilis niyang ipe-penetrate ang ating katawan, kaya very hydrated ang ating katawan kapag microclustered ang ating tubig. Balikan naman po natin ngayon ang ibinabad nating kamatis. Tingnan natin yung ibinabad sa tap water. So, sasabihin natin kapag naibabad na natin yan o nahugasan na natin yan sa ating tap water, ay malinis na siya. Whereas, kapag tinignan natin yung ibinabad sa Kangen water, kung mapapansin ninyo, yung ibinabad po dito sa ionized alkaline water ay yellowish. Samantalang yung ibinabad na kamatis doon sa tap water ay parang napakalinis ng tubig. Why? Kasi po ang ating mga gulay at saka prutas ay ini-sprayan ng mga pesticides. That's why maraming nagbebenta ng gulay at prutas na bio. Pero napakamahal nitong presyo kapag bio, alam natin yon. Kaya kung ionized alkaline water ang ating iniinom, ang ating mga pangkaraniwang binibili sa marketplace na mga gulay at prutas, karne, isda, ay natatanggalan din natin ng mga chemicals. Ngayon, tingnan naman po natin ang third property ng ating ionized alkaline water, ang alkalinity. At ano po ba ang ginagawa ng alkaline sa ating katawan? Siya ang nagdo-neutralize ng ating mga nai-intake na acids at saka mga fats. Tingnan natin ang soda. As you can see, color orange siya. Ibig sabihin, napaka-acidic. Kaya naman marami tayong makikita na video sa YouTube na ang soda ay ipinanlilinis sila sa napaka-makalawang na bakal. And that's true. Kaya po niya talaga yon. Si energy drink, the same. Napaka-acidic po niya, color orange. Sparkling. Acidic. Si mineral water. Slightly alkaline. Si tap water. Siya rin po, slightly alkaline. Pareho lang sila ni mineral water na binibili natin. Si ionized alkaline water po, blue-violet. So, ganun po kaganda ang magiging epekto sa ating katawan ng ionized alkaline water. Balikan po natin itong dalawa, kung bakit sila naging alkaline. Kasi, yung mga common na kilala nating alkaline water ay chemically based. Kung bakit sila naging alkaline ay ginamitan ng chemical. Nilagyan katulad ng tap water. I-example natin dahil mas kilala natin siya. Dahil government ang nagpapatakbo dyan. Nilalagyan siya, alam nating lahat, ng chlorine para mamatay ang mga bakterya ng ating tubig at para din pataasin ang level ng kanyang alkalinity. Whereas kapag ionized alkaline water, natural ang pagka-alkaline niya. Salamat yan sa electrolysis process na nangyayari na natural sa ating
nature. Yan po yung pagkikiskisa ng mga bato sa ilog at nagkakaroon ng electrical charge. Dahil doon, na-ionize ang tubig natin. Ngayon po, nabanggit natin na nilalagyan siya ng chlorine para tanggalin ang mga bakterya at taasan ang pH level ng tubig. Papatunayan po natin yan using chlorine tester or tolodina. This is tap water. And this is ionized alkaline water. Titingnan po natin kung talagang merong chemical dito sa common nating iniinom na tubig at pinanguhugas ng ating mga gulay, prutas at anumang klase ng pagkain. Yellow. Bakit po nagkaroon ng yellow? Kasi kapag ipinapatak natin itong si ortolodina, itong si chlorine test, sa liquids natin, kapag nagkaroon ng reaction, ibig sabihin, meron siyang chlorine content. Tingnan natin, pagkatapos ma-ionized o ma-electrolyzed ang tubig natin. As you can see, wala na po siyang chlorine. So, mula sa pesticides hanggang sa chlorine na meron ng ating tap water at ang iba pa nating binibiling tubig, ay mabilis, mas lalo pang napapabilis ang pagtanda ng ating katawan. Kaya importante na magkaroon tayo ng ionized alkaline water with these three properties. Ano naman po ang nangyayari dito sa chlorine na to kapag hinuhugasan natin ang ating gulay, prutas, karne, ang ating rice, lalo na. Tandaan po natin, ang rice ay napaka-acidic na. Nasa 3 ang pH level ng rice. Dagdagan pa natin ng chlorine at saka ng pesticides. Talaga napakasama sa katawan. Gagamit po tayo ng sibuyas. Tingnan po natin kung anong mangyayari sa chlorine habang hinuhugasan natin ang ating gulay. Nakita niyo po? Yung chlorine na nandoon sa ating tap water ay inabsorb na ng ating gulay. Nawala na siya. Kasi na-absorb na siya ng ating gulay at kakainin natin yan. Kinakain natin yan. Pagkatapos natin makita ang tatlong napaka-special na properties ng alkalized water, tingnan natin kung ano pwede maging epekto ni ionized alkaline water sa ating mga commonly drink liquids. Kapag may ionized alkaline water ka, kung umiinom ka sa tap water, madali lang niya pong may neutralize lahat ng acids ng ating katawan. Pinataas niya ang pH level. The same with mineral water. Pero mapapansin po natin pagdating dito sa mga may gas, sparkling water, kay energy drink,
kay soda. Lahat po yan ng klase ng soda. Hindi natin nakita. Nag-light ng konti ang kanilang color. Pero, still, oxidant sila. Dagdagan pa natin si sparkling water. Baka sakali magbago. Ganun pa rin po. Samantalang dito kay mineral water, lalo pa siyang tumaas ang pH level. At saka si tap water. So, ganun yan lang kabilis. Pag walang gas ang iniinom natin para i-neutralize ang lahat ng acids sa ating katawan. Balikan naman po nga natin ngayon ang ORP tester natin. Oxidation Reduction Potential Meter. Remember? Kanina po, na lahat sila nasa 400 positive. Ibig sabihin, napaka-oxidant nila. Tingnan natin ngayon kung ano naging epekto ni ionized alkaline water sa kanila. So, si tap water naging negative 400 na. Si mineral water ay naging negative 500 na. Si sparkling water ay naging negative 500. At ganun din halos kay energy drink. Tingnan natin si soda na napaka-acidic. Negative 400. So, by drinking ionized alkaline water po, lahat ng acids na nai-intake natin, ang lahat ng mga free radicals na na-absorb ng ating katawan, or, to sum it up, lahat ng tissues na nasisira sa katawan natin, ay kayang-kayang palusugin, kayang-kayang ibalik sa malusog na estado ng ionized alkaline water. Kaya naman, may iwasan natin ang matitinding sakit. Katulad nga po ng paalala sa atin ni Dr. Otto Berg na ang cancer cells ay na-activate or lumalaki sa acidic na environment. The good thing is, ang cancer ay hindi nagsusurvive sa alkaline na ambience. So kapag naibalik natin sa original state ang ating katawan, which is alkaline, mas malaki ang posibilidad na maiwasan natin ang matitinding sakit. At mas haba pa ang buhay natin dahil tayo ay healthy na. Tatapusin ko po ang ating health awareness video sa isang quotation. So many people spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. This is according to A.J. Redmatter. Marami po sa atin ang trabaho ng trabaho para kumita ng pera at hindi dahil mukha tayo ng pera para maabot natin ang ating goal. And that's normal. Ang masama lang po dito, karamihan din sa atin, sa sobrang focus natin sa ating goal na yon, kaya tayo nagtatrabaho, ay napapabayaan ang ating sariling kalusugan. Pero hindi pa po huli ang lahat. Sabi nga natin lagi, prevention is better than cure. Just start with the water for you to be healthy. Maraming salamat po at hanggang sa muli.